Morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Medyo ngayon lang tayo nakabalik mga kaibigan kasi medyo na busy tayo. Palagi tayong nagpa-ship ng mga manok po. Kasi yung mga ano natin mga kaibigan, yung binigay natin na parang mga Christmas sale po ay talagang ubos sila mga kaibigan. Mayroon pang nag-text sa akin na mayroon pa bang ano po. Wala na po kasi yung mga nagtira mga kaibigan ay yun na yung pilian natin sa paulugan natin mga kaibigan kasi pag palagi tayo nag-ano po baka ma-short tayo mga kaibigan. Diyan tayo magkaano po. Kaya mga kaibigan siguro pasensya na po sa inyong lahat kasi hindi tayo makapag-raffle ngayong buwan na ito mga kaibigan kasi medyo kapos tayo mga kaibigan. Baka sa January na lang siguro pero hindi yun mga kaibigan, hindi pahulugan po. Pagbigyan lang tayo na medyo mga murang mga pambreed talaga para naman share tayo mga kaibigan. Yung pahulugan po baka sa pagkatapos na ng shipping baka mayroon pang mga tira-tira dyan pero hindi ibig sabihin mga kaibigan na tira-tira na parapol natin. Hindi talaga tayo magparapol ng yung mga walang mga kaibigan. Yun talaga maganda po para naman maanuhan natin mga kaibigan, magamit talaga sa ating mga kaibigan po. Yun talaga po. Pero ngayon mga kaibigan ay talagang ang maibigay ko lang sa inyo yun talagang yung medyo murang mga presyuhan lang po. Yun lang talaga, pasensya na po mga kaibigan. Tayo naman dito ay hindi naman tayo hindi naman tayo mahal ang presyo ba. Basta lang tayo makashare lang tayo mga kaibigan. Kasi malaki ang utang na loob ko sa inyo. Kasi yung panonood lang, yung pag-subscribe lang po, malaking bagay na po yun sa akin mga kaibigan. Kaya tayo nagpapasalamat sa ating mga subscribers, sa ating mga silent viewers, at saka mga kaibigan, lalo na sa yung mga kumukuha sa ating mga manok po na napakalayo pa mga kaibigan. Yung iba sa Benguet, yung iba sa Tagaytay, at saka sa ibang ng Luzon po. Pero nagpasalamat tayo yung last po na nakuha ay taga-kababayan ko lang mga kaibigan, taga rito lang po sa Bohol. Nakaintindi talaga yun sa breeding po kasi pag hindi kayo nakaintindi ng breeding mga kaibigan, talagang malabo kung kumukuha kayo ng mga presyuhan na 10,000, 8,000. Anong gawin nyo doon pag kumukuha kayo doon? Hindi nyo alam kung paano i-preserve ang mga bloodline na yan, kung paano sila ibalik sa kanilang pagkasila po bilang isang pure na manok mga kaibigan o bilang isang bloodline po. Kaya mahirapan kayo po. Talagang doon lang tayo sa mga 2,500, 3,000. Yun lang talaga mga kaibigan. Yan ang real talk po. Tayo naman ay nanggaling dyan sa mga wala din tayong alam dati pero sa kasagsagan mga kaibigan, sa katagalan po na medyo nag-research tayo through social media, pagbabasa ng mga libro o mga magazine man yan tungkol sa pagmamanok po ay talaga alam din natin yun mga kaibigan kasi naman mga kaibigan, pag dito lang sa probinsya, kumukuha kayo ng dyan, sa mga gilid-gilid lang, sabihin kilso, hindi pala totoong kilso, talagang mag-suffer tayo dyan mga kaibigan, lalo na pag idaan mo pa sa inbreeding, tapos di mo rin alam kung paano gawin yung inbreeding, mahirap yun mga kaibigan. Kaya sa atin dito, kung sino man yung magtanong sa atin na mga newbies, tapos may alam tayo, talagang sabihin natin yung totoo mga kaibigan. Kasi ako sa pagmamanok po, na-enjoy tayo sa breeding, sa pag-alaga ng mga sisiw. Naka-enjoy po mga kaibigan, nakakatanggal ng stress po. At saka medyo bininta ko yung mga mga kaibigan, yung mga medyo nagamit ko na. Kasi may paparating tayong yung mga bagong linyada mga kaibigan, lalo na yung Shilton Roundhead po. Medyo mahal kasi mga kaibigan, nag-invest po tayo para naman magamit natin. Makashare din tayo sa pinakamurang halaga po bilang isang gilid-gilid boys, mga walang pira, mga lang itong sa atin mga kaibigan, pero nakakatulong din kasi lalo na pag marunong ka mga kaibigan, marunong mo i-preserve yung isang genes mga kaibigan, isang manok po, kahit mga backyard small time lang tayo mga kaibigan, talagang walang mga pira po pero ma-enjoy tayo na i-maintain yung isang bloodline ng isang manok. Tapos saka lang tayo mag-cross kung ano man yung dapat natin i-cross. Kasi naman mga kaibigan, dito sa Pilipinas, ikaw magmamanok ay talagang pinakamaganda natin alagaan. Ito lang, roundhead, kilso, cross natin sa sweater para medyo gumaganda sila. Yun lang naman mga kaibigan, kasi yung sweater ay yung kilso mga kaibigan. Superb ang cutting doon at saka medyo athletic sila.
katulad din ng roundhead mga kaibigan. Katulad na natin kunin ngayon, yung Shilton roundhead, ako napakatilinong manok po. Magulang talaga kung maglaro mga kaibigan. Ayun ang kinukuha natin. Gusto ko sana din na magano ng kilso na yung Cardinal. Pero mahirapan tayo. Doon na lang tayo mga kaibigan sa mga Jerry Jenkins sa kilso po. Hindi pa, pero mauna yung mga kaibigan, yung Shilton roundhead mga kaibigan. Abangan nyo yun mga kaibigan. Talagang presyuhan natin ay talagang hindi ho ganun pa rin po. Depende na lang sa makauna doon mga kaibigan na makapag pa-reserve kasi parang limitado lang yung bigyan ko kasi hindi pa tayo makabigay ng tryo na tryo pero magkakapatid lang siguro mga kaibigan. Ganun lang po. Hindi katulad ng Golden Boy na pili tayo magbigay ng tryo talaga na pili mo siyang imate na makakross siya, makaproduce siya ng mga street breed talaga na Golden Boy din. Ayun lang po mga kaibigan. Ito mag-usapan natin sa araw na to kasi may nagtanong sa akin na ano ba daw talaga ang pinakamagandang gawin po, yung kukuha tayo sa mga big time farm na ano ba dapat ang kunin natin, itong tryo o quadro. Sa atin naman dyan, makaibigan na masasabi ko naman dyan, pag medyo may pira ka, doon tayo sa quadro kasi yung quadro makaibigan. Yung dalawang, kasi pag sinasabing quadro makaibigan, isang broodcock, tatlong hina, tatlong yung pulit makaibigan. Ibig sabihin, pwedeng kunin mo dalawang pulit na magka-pareho ang markings, pwedeng magkakapatid sila. At saka yung isa na gamitin, pangatlong pulit mga kaibigan, pwedeng ibang markings po para magamit mong kaibigan kasi una mong breed yung mga dalawang parehang markings, magkakapatid talaga sila. Tapos ang mga mga kaibigan, mga offspring ng mga babae, iliko mo yun. Tapos yung ibang markings mga kaibigan, yun naman ang pakasahan mo. May lumalabas na malalaki doon, yun ang ibangga mo doon sa mga kaibigan, mga offspring din sa dalawang magkakapatid na babae po. Yun lang po mga kaibigan. At tayo naman, hindi naman tayo big time breeder dito, tayo mga gilid boys lang po. Pero marunong din tayo dyan mga kaibigan. Kapag ako naman bilang isang magmamanok mga kaibigan na medyo talagang alanganin tayo, pwede naman tryo lang mga kaibigan. Tryo lang, ikuha ka ng tryo tapos pwede namang kuha ka na lang ng mga kaibigan, yung mga sisiw lang na 3 months old, medyo mura-mura din yun, siguro mga 5,000 lang yan. Yun, kuha ka ng magkaparehong bloodline para madali lang po. Sa akin naman mga kaibigan, pag katulad ng Shilton, nakuha tayo, tryo. Pag breed mo dyan, maghanap na tayo ng ibang Shilton mga kaibigan na lalaki para siya na diretso ang ibigay natin dun sa mga offspring po. Yun naman lang talaga mga kaibigan, pero kailangan pa rin natin mag-invest ng kasi ngayon mga kaibigan, kahit sisiw napakamahal po. Biluin mo 5,000. Sa akin lang yun mga kaibigan, pero sa iba pagkuha kayo kahit mga 5 months old mga kaibigan, ay abot na yan ng 8K po. So sa atin dito mga kaibigan, kahit medyo mahal yung makuha natin na Shilton roundhead kasi yun ay mga F1 sa imported po. Ganun pa rin pisyuhan natin mga kaibigan. Sa makauna lang kasi medyo limited yung stock natin kasi una yun. Napakaganda kung sino yung makakuha doon kasi maganda naman talaga yung unang breed mong kaibigan, yung unang na-produce. So makakuha dyan ako. F1 kasi yun mga kaibigan, F1 ang imported yung makuha natin po. Kaya yun lang po mga kaibigan, yun lang ating masabi sa araw na to. Na ngayon lang tayo nakabalik kasi medyo parang busy tayo po. Kasi ang shipper kasi mga kaibigan, tapos may mga bagyo pa. Nahirapan tayong ipalusot katulad ng subinggit mga kaibigan. Kanina ang madaling araw pa dumating po. Mga 1 o'clock siguro mga kaibigan ang madaling araw. Naku, umabot ng mga 2 weeks po mga kaibigan. Pero walang problema, nakaabot naman talaga. Maganda naman yung pag-handle nila sa manok kasi marunong naman yung nag-handle mga kaibigan. Yun lang po mga kaibigan. Ito'y talagang magandang araw sa ating lahat. Good morning sa ating lahat. Ako nagpapasalamat sa inyo sa pagtangkilik sa ating mga alaga po. Salamat ako sa mga kumukuha sa atin. Good morning sa ating lahat po.